may specific kind of people na ibang klase ang sensitivity dahil pati upcoming natural disasters, nasa-sense nila ahead of time. Ang tawag sa kanila, Earth Empaths. To know more about them, we have with us tonight an Earth Empath himself, Zernan Mataya. Hi, Zernan. Hello, magandang gabi sa inyo. Good evening. Ano naman ang ibig sabihin ng Earth Empath? Ayan, mas specific siya, mas kokonti. Ibig sabihin, yung energy ng Earth, kung may disturbance, in advance nararamdaman din niya. Like yung mga animals, di ba? Bago magkaroon ng mga natural disasters, nag-aalisa na sila eh. Nagkakaroon ng mga pagbabago sa kanilang mga behavior. Mga EPs. Bababa sa paraw. Oo. Same din doon sa mga Earth Empath. Nararamdaman nila in advance. In my experience, ang pinakamatagal ko, mga 3 weeks, meron ako nararamdaman ng mga kakaiba sa katawan. Tapos, ang pinaka nagpipik yun, mga last 5 to 7 days before the earthquake, sobra na talaga yung mga symptoms. Like anong symptoms? Okay. Depende yan kung earthquake o kaya ay bagyo. Okay. Ano ba po earthquake? Kapag earthquake, mararamdaman mo na mawawala yung sound. Parang mabibingi. Tapos may papalit na isang high-pitched sound na imposibleng hindi mo marinig kahit nasaan ka. Kasi nabablock niya lahat ng sound. So, para siyang... Parang yeah, yung parang alam mo yung feedback. pag nabibingi ka sa sobrang tahimik. Exactly. Pero ibablock niya muna lahat ng sound. As in, parang may sumabog na, ano nangyari? So, magkukuha muna yung attention mo. Una yon. Pangalawa, sasakit na yung mga muscles. Para kang merong flu, may lagnat. Pero walang lagnat, pero ang sakit ng ano. Kasukasuan mo. Exactly. Akala ko bago po mag-earthquake, ikaw po kusang gumaganyan-ganyan. Pwede rin nagsishake. Totoo? Yeah. Kasi yung energy na yung vibration ng earth, nararamdaman mo na yung movement eh. So minsan nagsisway ako, bakit ako nagsisway? Ito na naman siya, nagpaparamdam na naman si Gaia. Usually nire-refer ko sa earth as Gaia, yung spirit niya. Actually, pwede kong ilan tulad yung lakas ng energy ng isang entity sa isang crowd sa isang coliseum. Okay. Ganun kalakas ang comparison ko. So, magsishake kang ganun, di ba? Minsan, kung negative siya, mabigat, sasama ang pakiramdam mo. So same thing, yung earth kasi mabigat din yung energy, hindi mo kaya. So minsan nag-start ako mag-shake dito, hindi mo ko control. I remember dun sa Japan earthquake, yung 9, yung malaking tsunami. Yes. Hindi lang ako nag-shake, talagang nag-collapse ako. And then parang nagkaroon ng mga seizure-like symptoms. When that happened to you, how soon after nangyari yung earthquake? Yung Japan is night before. Nakaramdam na ako ng mga konti, pero hindi ko pinapansin kasi noon, hindi ko pa, may denial pa eh. Sabi ko, baka may sakit lang talaga ako, kailangan magpa-check up, diba? Yolanda, Okay. what were you, did you feel anything prior to Yolanda? Ano yung naramdaman mo? Kasi kagaya nung sinabi mo, iba yung pakiramdam kapag maraming buhay na masasawi. Nung time na yun, medyo marami talaga. Okay. 3 weeks before, naramdaman ko na may earth disturbance. So, hindi ko palang ma-identify kung water or earth or But you wind. can. You can identify. Eventually. Yes, ma-identify. Tapos, nalaman ko na na typhoon. So, nag-post ako sa Facebook to document it. Kasi ang mahirap sabihin na, earth empath ako, anong patunay mo? Sige na document ka rin. Yes, tama Kasi yun. ilang mabrand na, ay, meron niyang sira. Yes. Kasi sa Yolanda, nananaginip din ako. Actually, ang umabot ang Yolanda hanggang Quezon. Ang earth empath kasi, ang purpose niya is, bakit mo nararamdaman? Usually, mga empaths are healers. So kung sa tao, limbawa, sa inyo, may sakit, then kailangan attention, dinedeny mo, pwede kong maramdaman as an empath, di sasabihin ko sa iyo. So yun ang purpose nun. Sa Earth, pwede rin kasing, yun ang ang mahirap pang i-claim, kasi parang pina-perfect pa namin, paano nga ba? Pinag-aaralan nyo pa rin eh. Oo. Kasi yung nararamdaman. Kung paano Ayaw mo din mabiwasan mag-serve. yung effect nun. Ano Yung sa nila? Peru, na ginawa nilang studies, meron kasi silang mga cameras doon sa isang national park. In-observe nila yung mga animals. Kaya may isang study na nag-exist. Na-identify nila yung behavior ng animals bago mag-earthquake. At kung ano nangyayari sa Earth, bakit sila may nararamdaman. Okay. Kasi pa nagkikiskisan yung mga bato, nagproduce sila ng very low frequency na radio waves. Baka yun yung naririnig ko. Since very sensitive din yung hearing ko, yung mga sound waves na hindi naririnig ng ordinaryong tao, baka naririnig ko. Yes. And then, yun naman pala nakit ng katawan kasi nagkakaroon ng tinatawag ng massive ionization ng atmosphere. Nagkakaroon ng maraming positive ion. Yun yung, ang positive ion, pwede kang magkasakit pag masyadong marami. That's right. So yun baka pwede mag-explain kung bakit sumasakit yung mga kasukasuan, bakit hindi makakatulog. Because of that. Yes. How did you come to the conclusion that you're an Earth Empath? Nakakilala na ako ng mga taong may gift din. At pinalawanin nila, no, wala kang problema. You're an empath. Ang problem lang, nararamdaman mo, hindi energy ng ibang tao, kundi energy mismo ng Earth. So imagine mo kung isang laki empath, nun. yun nga eh, di ba? So imagine mo yung energy na kailangan mong i-bear.
para paano yung impact sa katawan ko nun. So, mahirap talaga. Nagko-collapse ako. Sa Natutumba. sobrang sakit. Sobrang sakit, sobrang lakas ng energy, so parang nagba-blackout. Yes. Minsan kasi yung Earth Empath, localized lang yung kanilang skill o yung kanilang gift. Yung mangyayari lang dun sa area kung nasaan sila. Yung volcanic eruption. Bakit Japan? Yun ang naging problem sa akin is, buong mundo. Pero Basta 6, yes, Posible po ba na malocate nyo kung saan mangyayari yan? hindi. Sa ngayon, hindi. Yan ang inalam ko na parang possible. Kung paano. Kasi merong mga sound na dito nanggagaling sa left ear, Yes. sa right ear. Oo. So, para na-identify ko, pag right ba, kailangan to nasa dagat. Ito ba, nasa land? Dino-document nyo to lahat. Ako, Every dino-document moment ko that you ngayon. feel. Kasi Oo, skeptic syempre. din ako at kailangan, ayokong ma-brand na, ay, may tililihan o may sira. Wow, Zernan, medyo kakaiba yung shinare mo sa amin ngayon, ha? So, eye-opening also. Very interesting. Oo, paano kung meron pang ibang mga tao na gusto mang pag-aralan yung ganitong bagay or maybe someone out there has the same gift as you do, tas gusto ka i-reach out. Okay. Meron kaming group, Center for Paranormal Studies sa Facebook, Okay. kay Jade Martin. Kasama ko doon. So may mga experts doon, pwede siya mag-message doon. O kaya sa Facebook ko, kung talagang pareho ko sila, tapos nahihirapan sila. Yes, naman Oh, thank you, Zernan.